Ako po si Rica Ley Escabosa at ito po ang aking istorya. Masarap sa pakiramdam ang makatulong ka sa kapwa mo, lalo na sa pamilya mo, na kahit ang sarili mong kaligayahan ang maging kapalit nito. Handa mong isakripisyo, alang-alang lang sa mga taong mahal mo. Pakinggan natin ang istorya ni Rica dito lang sa Boss RC Stories. Dear Boss RC, ako nga pala si Rica Escabusa. Kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Caloocan City. At ako ay 27 years old at single. Oo nga pala, bago ko umpisahan ang aking kwento, ay gusto ko munang ipagmalaki na ako'y lumaki sa magandang probinsya ng Bohol. Ito ay nakilala dahil sa iba't ibang uri ng magagandang tanawin na nakapalibot dito. Tulad na lang ng famous Chocolate Hills at nakasama sa 7 Wonders of the World. Boss RC, doon sa aming probinsya, ang pangunahing pamumuhay ay pagsasaka. Kaya naman, ang aking tatay ay isang magsasaka. Minsan naman ay sumasideline sa pag-welding. Samantala naman, ang trabaho ng aking nanay ay gardener sa isang taniman ng gulay. Sa ganong trabaho ng mga magulang ko, nila kami binuhay. Ako nga pala ang panganay sa aming 5 magkakapatid. Kaya bata pa lang ay nagbabanat na ako ng buto para makatulong ako sa aking mga magulang. Hindi ganon ang kadali ang aming pinagdadaan ng hirap. Dahil kung ano lang ang meron kami, iyon lang ang aming pinagkakasya para magkalaman ang aming tiyan. Boss RC, mahirap ang maging mahirap. Pero hindi ito hadlang para ako ay makapag-aral. Pinagsasabay ko ang aking pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang noon. Ang aking tatay at nanay ay walang tigil sa pagtatrabaho dahil ang pangarap nila sa aming magkakapatid ay makapag-aral at makapagtapos. Kaya tumatak na sa mura kong isipan noon na hindi ako titigil tumulong sa aking mga magulang. Habang ako ay lumalaki, hindi alintana ang pagod. Pagkos iyon ang aking naging daan para lalo akong maging matatag sa anumang hamon sa aking buhay. Kaya ako ay nagsumikap at nagtiyaga. Inaramdam at pinakita ko sa aking mga magulang na kaya kong gawin ang mga bagay na ito. Pamilya ko ang aking naging inspirasyon. Hanggang sa kalaunan, ako ay nakapag-graduate na ng high school. Nagbunga ang aking paghihirap. Ang saya sa pakiramdam na nagtagumpay ako at nakamit ko ang aking minibithing pangarap. Masayang-masayang wika ko sa aking sarili na, ay, hindi ko mararating ang lahat ng ito kung hindi sa tulong ng aking mga magulang. Kaya naman, sobra akong nagpapasalamat sa kanila. Naaalala ko pa nga noong araw ng aking graduation. Walang tigil sa pagluha ng mga mata ang aking nanay. Marahil na rin sa sobrang saya ng kanyang
nadarama habang ang aking tatay ay niyakap niya ako at tuwang-tuwang sambit ng aking tatay na, "Nak, napakasarap sa pakiramdam ang ganito at nagbunga ang paghihirap namin ng nanay mo. Siyempre, dahil na rin sa kasipagan mo." Masayang naiiyak na sagot ko naman, "Tay, hindi po talaga tayo pinabayaan ng Diyos. Bawat dasal natin ay Kanyang dinidinig. Tay, Nay, ito po ay para sa inyo." Makalipas ang ilang linggo, isang gabi habang ako ay nagliligpit ng aming pinagkainan, ang tatay ko ay nagsabi ng malakas na tinig na, "Nak, pagkatapos mo dyan sa pagliligpit ng mga plato, sumaglit ka muna dito sa sala at mayroon lang kaming itatanong sa'yo." Malambing kong sagot sa tatay ko na, "Ay sige po tay, patapos na rin po ako dito at binabanlawan ko na lang po ang mga hugasing plato at kutsara." Mga ilang sandali pa, natapos na nga ako sa aking ginagawa at nagpunta na nga ako sa sala namin kung saan ako ay hinihintay na ng aking mga magulang. Naupo na ako sa isang tabi at nagumpisa na si tatay magsalita. Katanong na boses ni tatay na, "Nak, Rika, ngayong nakapagtapos ka na ng high school, saan mo naman planong pumasok ng kolehiyo?" Seryosong sagot na may halong kaba na, Tay, Nay, wag po sana kayong magagalit sa aking sasabihin." Nagtatakong sagot ng aking tatay na, "Teka, Rika, bakit ano ba ang iyong sasabihin? Meron bang dahilan para kami ay magalit?" Medyo kabadong sagot ko sa tatay at nanay na, "Kasi po, Tay at Nay, hindi muna ako mag-aaral ng kolehiyo dahil ang iniisip ko na kung ako ay makakapagtrabaho, mas makakatulong ako lalo na sa pagdating sa pinansyal." Pagkatapos ko sabihin sa aking mga magulang yon, nanahimik ang aking tatay. Na tila ba'y nag-iisip siya ng mabuti. Mga ilang segundo rin ang lumipas. Nagkumpisa na siyang magsalita. Seryoso at mariin ang salita ng tatay ko na, "Rika, bilang tatay ninyo ng mga kapatid mo, kaya kong tiisin ang lahat. Mairahos ko lang kayo. Kaya kong isacrifice kung anong dapat. Pero anak, labag sa aking kalooban ang gusto mong mangyari." Malumanay at malambing na sambit ko kay tatay at nanay, "Tay, Nay, ito po talaga ang gusto kong gawin. Hindi po ako napipilitan. Sige na po tay at nay, umayag na po kayo." Kalaunan, hindi na rin sila kumontra sa aking kagustuhan at sila ay pumayag na rin. Isang araw ay nakasalubong ko si Jessa na isa kong kababata sa aming lugar na matagal nang nagtatrabaho sa Maynila. Siya ay umuwi sa aming probinsya noon para magbakasyon. Namimili siya ng mga pasalubong para sa pagbalik niya sa Maynila. Habang ako naman ay pauwi na sana sa aming bahay dahil ako'y inutusan ng aking nanay na bumili ng aming ulam para sa aming tanghalian.
Ayun, tamang kwentuhan, kami ni Jessa at tamang chismisan syempre. Kinamusta ko rin ang kanyang trabaho sa Maynila. Okay naman daw siya roon. Mabait naman raw ang kanyang amo. Tapos sa kalagitnaan ng aming kwentuhan, bigla niyang sinabi sa akin na naghahanap sila ng isa pang tao na pwedeng makatulong at makasama niya. Tila ba ata ang tadhana ay umaayon sa akin ng mga oras na yun. Kaya naman, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sobrang galak na sabi ko kay Jessa, "Talaga? Totoo ba yung narinig ko? Alam mo ba, saktong-sakto. Kasi naghahanap ako ng mapapasukan ng trabaho. Ako na lang kunin mo. Saka alam mo naman na mapagkakatiwalaan ako. Sige na, ako na lang." Napapaisip sandali si Jessa. Mga 2 seconds. At ayun na nga, pumayag na siya. Kaya naman, sobra kong saya noong mga sandali na yon. Habang ako ay papauwi sa aming bahay, hindi bumababa ang aking labi dahil sa ngiti at saya ng aking nadarama. Kaya naman pagkarating ko sa aming bahay, ay agad kong sinabi ito sa aking mga magulang. Nagmamadaling bigkas ko sa aking mga magulang, "Tay, Nay, hindi ba kilala niyo po si Jessa?" Mabilis na sagot ng aking tatay na, "Oo anak, kilala namin yun ng nanay mo. Nagtatrabaho na yun sa Maynila, di ba?" Masayang sambit ko naman na, "Opo tay, siya nga po yun. Ang totoo nga po nito tay, ay naghahanap po sila Jessa ng makakasama niya sa trabaho niya doon sa Maynila." Nag-aalalang tanong agad sa akin ng tatay ko, "Nak, may kalayuan iyong lugar na gusto mong pagtrabahuhan. Pag-isipan mo munang mabuti. Pero kung gusto mo talaga, ikaw ang bahala." Napaisip ako ng sandali. Tama nga naman ang tatay. Malayo nga yun dito sa amin. Saka kakayanin ko kaya ang mapalayo sa aking pamilya? Yan ang mga tanong na naglalaro sa aking isipan ng mga sandaling yun. Aaminin ko, Boss RC, nakakaramdam ako ng takot. Dahil na rin siguro, mapapalayo ako sa aking pamilya. Pero yung takot na yun ay dapat kong malampasan. Para sa ganun, ang kagustuhan ko at determinasyon ko na makatulong sa aking pamilya ay aking matupad. Pinalakas ang loob ko ng kaibigan kong si Jessa. Kaya naman, inihanda ko ang aking sarili. At inayos ko na ang mga dapat kong ayusin. Hindi nagtagal, Boss RC, ay nagtungo na nga kami sa Maynila. Kasama si Jessa. Ayun ang unang journey ko sa aking buhay. Na malalayo ako sa aking pamilya. Hinding-hindi naman ako pababayaan ni Jessa doon. At kapag katagalan naman, makakasanayan ko na rin doon sa Maynila. Sa murang edad ko na 15 years old, ako ay nakipagsapalaran na sa Maynila. Kaya mas kailangan kong maging matatag para sa aking pamilya. Kasi ito ay gagawin ko para sa kanila. Boss RC, ang unang naging trabaho ko dito ay isang cleaner. Nag-aayos ng mga gamit ng aming amo. Habang si Jessa naman
ay nag-aalaga sa parents ng aking amo. Lumipas ang panahon, ay unti-unti ko nang natutunan ang mga gawaing bahay. Di kalaunan, ako ay tinuruan na rin ni Jessa kung paano ang mag-alaga kay Lola. Hindi naging madamot si Jessa sa pagtuturo sa akin ng mga tamang paraan ng pag-aalaga kay Lola. Dumating ang araw na si Jessa ay mag-aasawa na at kailangan nang umalis. Kaya naman, ako na rin ang napili ng aming amo na pumalit sa kanya para mag-alaga kay Lola. Bale, pangalawa kong trabaho ay caregiver naman. Nung tuluyan nang umalis si Jessa, ang aking inaalagaang lola ay merong sakit na Alzheimer's disease. Oo, mahirap sa mahirap, pero kailangan magsikap. Hindi talaga biro ang mag-alaga ng may ganong klaseng sakit. Dahil lahat ng mga bagay na ikilos niya ay dapat nandoon ka. Meron diyang dumating sa point na masisigawan ka. Ganon lang talaga siguro. Tapos pati sa pagtulog ay katabi ko siya. Pero kailangan mong tiisin. At kailangan kong mahalin ang trabaho na yun. Dahil alam ko na kapag binigay ko ang aking best, best rin ang matatanggap ko. Maraing sambit ko na kailangan kong maging matatag sa aking sarili para ang mga pinapangarap ko ay aking makamit. Pinakita ko sa aking amo kung gaano ko kamahal ang aking trabaho. Kaya naman, nagustuhan nila ang aking serbisyo. Naramdaman ko ang kanilang pag-aalaga at pagpapahalaga sa akin. Marahil nakita rin nila kung paano ko inaaruga ng mabuti ang kanilang nanay. Boss RC, kalaunan, hindi na naging iba sa akin ang pamilya na pinapasukan ko. Katunayan nga para ko na rin silang pangalawang pamilya. Lalo na yung aking inaalagaan na si Lola. Itinuturing ko na rin siya na para kong tunay na lola. Dumating ang araw na hindi namin inaasahan. Isang umagang masaya ang lahat. Masaya rin kaming nagkukwentuhan ni Lola noon. Nang biglang nagmamadaling bilin ko kay Lola na, saglit lang ha. Meron lang akong kukunin sa may kusina. Mabilis lang ako at babalik agad. Nang pagbalik ko, laking gulat ko at kitang-kita ng aking mga mata na si Lola ay naghihingalo. Mabilis kong binaba ang aking dalang tubig at umiiyak na ako habang tinatawag ko ang aking mga kasamahan sa bahay. Ilang sandali lang, si Lola ay binawian na ng buhay. Sobra akong nalungkot at humagulgol ng iyak. Buong bahay ay napuno ng lungkot at emosyon dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Lahat kami doon ay hindi makapaniwala sa naganap. Masakit dahil napamahal na rin siya sa akin, Boss RC. Bagamat ganun ang nangyari, tuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo. Boss RC, alam mo ba, ang akala ko ay papauwiin na ako sa aming probinsya ng aking amo. Dahil wala na rin naman akong aalagaan. Pero laking gulat ko na sinabi sa akin nila na ako raw ay kukunin pa rin nila.
at magiging regular na tindera sa kanilang negosyo na hardware. At ito ay ang EYZ General Merchandise. Grabe, hindi ko ini-expect yon, Boss RC. Kaya naman, masaya ako sa ginawang desisyon ng aking amo. Hindi na raw kasi ako iba. Bukod doon, ako ay mapagkakatiwalaan nila. Mahirap na raw kasi ang maghanap ng ganitong klasing tao sa panahon ngayon. Kaya naman, ako ay napatawag sa aking mga magulang sa aming probinsya at dali-dali kong itong binalita sa kanila. Excited kong tinig sa telepono na, "Tay, Nay, meron pa rin akong magiging trabaho dito sa aking amo. Kahit hanggang ngayon, ay malungkot pa rin ako sa pagkawala ni Lola." Masayang sagot ng aking tatay na, "Talaga anak, sobrang buti talaga ng iyong mga amo. Sobra din ang tiwalang binibigay sa iyo." Napapaluhang sagot ko naman na, "Opo tay, kaya nga po mas mamahalin ko pa ang magiging bago kong trabaho na pinagkatiwala nila sa akin." Aaminin ko, Boss RC, naghahalo ang aking kaba at saya sa aking bagong magiging trabaho. Dahil alam ko, medyo mahirap ito. Wala kasi akong experience sa pagbabantay ng isang hardware store. Pero meron naman akong taong makakasama sa bago kong trabaho. At sila ay sila Goryo at Annalisa. Hindi nila mga tunay na pangalan. Itong mga taong ito ay matagal na rin nagtatrabaho sa EYZ General Merchandise. Kaya naman, kabisado na nila ang pasikot-sikot at mga bawat items. Kapag may mga bumibili o kailangan nito dito sa hardware store, matyaga nila akong tinuturuan. Kaya naman, sobrang thankful ako sa kanila. Sa loob ng 2 taon ko sa pagtatrabaho sa hardware store ng aking amo, ay nasa ulo ko na ang mga items dito. Kung para ba iyon saan, hindi man ganun ka-perfect malaki na rin naman ang naging improvement. Tuwing Sunday, ang day off namin dito. Minsan kapag merong sobrang pera, kami ay lumalabas kasama ang mga katrabaho ko. Kapag wala naman kaming budget, sa bahay lang kami at nanonood na lang ng telebisyon o kaya movie marathon. At yung all-time favorite ko na mga Korean drama. Boss RC, sobra talaga akong thankful sa mga blessing na tinatanggap ko. Biruin mo, binayayaan ako ng napakabait na amo. Alam nyo kung bakit? Kasi sa tuwing uuwi ako at magbabakasyon sa aming probinsya, ay sinasagot nito ang aking pamasahe, papunta at pabalik. Ganun sila kagalante. Hindi lang yon, binibigyan pa ako ng mga kapatid ng aking amo ng pocket money pa uwi sa amin. O hindi ba? Swerte ko talaga. Now you know. Nakakatawang ikwento na kapag ako ay umuuwi sa aming probinsya sa Bohol, alam nyo bang para akong galing ibang bansa? Yung tipong OFW, ganong level. Kasi maraming mga nakaabang, nanghihingi ng mga pasalubong, at hindi lang yan. Sila pa yung demanding na ayaw nila ng biskwit dahil pangpatay daw yon at gusto ay chocolate. Siyempre, hindi naman tayo madamot.
Kaya meron din tayong mga ganong pasalubong. Kaya bago ko umuwi sa aming probinsya, ay nag-iipon muna ako ng pera nang sa ganun ang aking mga pamilya, masulit namin ang mga araw na kasama ko sila. Yon ang pinakamasarap at masaya na nangyayari sa aking buhay. Ako nga pala ay umuwi doon kada 2 taon. Pero noong panahon ng pandemic, ay hindi na ako nakadalaw at nakauwi sa aming probinsya dahil na rin sa travel restrictions. Masasabi ko na rin siguro na ito ang pinakamahirap na challenge na pinagdadaanan ko habang nagtatrabaho sa Maynila. Hindi biro ang mawalay sa iyong pamilya ng matagal na panahon. Pero kailangan focus lang tayo sa pangarap natin, di ba? Kaya naman, pinaghahandaan ko na ang pag-uwi ko sa susunod na taon at isasabay ko ito sa pagdiriwang ng piyesta sa amin. Sabik na akong makasama ulit ang aking pamilya. Alam nyo ba, Boss RC, nang dahil sa pagsisikap at tiyaga ko sa aking pagtatrabaho, ang 2 kong kapatid ay nakagraduate na ng college. At sa pagkakataon na yon, masayang-masaya akong maging ang aking mga magulang sapagkat hindi man ako ang nakatungtong sa kolehiyo, ay bumawi naman kasi sa aking mga kapatid. Yung isa kong kapatid ay nandito sa Maynila. Nagwo-work siya as cashier sa isang money changer. Bagamat bihira lang kami magkita nito, masaya naman ako dahil alam ko na nasa mabuti siyang kalagayan. Yung isa ko namang kapatid ay nasa Bohol. Doon siya nagwo-work sa hotel. Ang kanyang natapos ay HRM. Kaya naman, silang 2 na ang katuwang ko sa pag-aaral ng natitira ko pang 2 kapatid sa probinsya na ngayon ay second year college na. Nakangiti kong sabi sa aking sarili na, ay, konting kembot na lang at makakapagpatapos rin kami ulit. Kaya nga, sabi ko sa aking mga magulang na sila ay mag-focus na lang sa kanilang sarili dahil sila ay tumatanda na rin. At bilang pasasalamat sa hirap nila noon, sabi ko nga kay Tay, kami naman. Kaya itong si Tatay, tumigil na sa pagsasaka at pag-welding. Bale, siya na lang ang nagmamanage doon ng mga sakahan. Si Nanay naman, since gusto niya talaga magtrabaho pa at mag-alaga ng mga pananim na gulay, hinayaan na lang namin to. Sinasamahan na lang siya ni Tatay sa garden. At ayun pa pala, Boss RC, hindi naman po sa pagmamayabang, sa awa ng Diyos, dahil na rin po sa aming pagtutulungan magkakapatid, ay nakapagpatayo na rin po kami ng isang bahay sa aming probinsya. Na doon po ay nakikita namin ang bunga ng aming pinaghihirapan. Masaya at proud rin po ang aking amo nang ito ay aking ikinuwento sa kanila. Oo nga pala, Boss RC, muntik ko nang makalimutan. Isama sa aking kwento ang aking love life. Ay wala pala akong ikukwento, Boss RC. Joke. Pero ito hindi joke. Sa pagkakatanda ko po, 16 years old po ako unang magkaroon ng date doon sa aming probinsya. Pero syempre, bata pa naman ako noon. Siguro nung mga panahon na yon, gusto ko lang masubukan kung ano ba yung feeling ng ganun. Pero Boss RC, ang nararamdaman ko
ay parang wala lang. Kasi mas nauna kong isipin talaga ang pamilya ko. Sa ganong mura kong isipan, mas priority ko na talaga ang pamilya ko. Marahil nga, dala na rin siguro ng estado ng aming pamumuhay noon. Sa totoo lang, Boss RC, masaya ako. Kahit ako lang, wala naman problema doon. Kahit pa marami ang nangungulit na manliligaw sa akin dito sa hardware store. May mga customer, hindi ko sila iniintindi. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil talaga sa pamilya ko ay masaya at kontento na ako. Ito pa ang malupit, Boss RC. Hindi pa natatapos yan. Dahil kahit mismo si nanay ay maraming inirereto sa akin. Yung mga kakilala niya sa trabaho. Hindi naman po sa pagmamayabang kung ano ang nagtatagong ganda ng aming probinsya ay ganun din ang itsura ko. Basta kayo na mag-isip. Joke. Pero meron isang nagpapatili sa akin. Lalo na kapag nakikita ko ang picture niya at napapanood ko sa TV. Walang iba kundi si Lee Min Ho. Siya talaga ang crush ko. Super duper crush ko talaga ito. Sobrang sayo ko lang kapag siya ang yung nakikita ko. Pero alam ko naman hanggang doon lang yun. Basta ako, masaya ako, okay na ako doon. Boss RC. Pero syempre, ang gusto ng aking mga magulang ay magkaroon na din naman ako ng sarili kong pamilya. Paano raw pagtanda ko, ganun. Hindi puro sa kanila. Naalala ko tuloy ang tanong sa akin ng aking nanay nung ito ay nakausap ko sa telepono. Seryosong tanong ng aking nanay, Rika, nak, wala ka na ba talagang plano? Wala pa ba si Dawan? Matatanda na kami ng tatay mo, ha? Seryosong sagot ko naman sa aking nanay, Nay, darating naman yun. Sa tamang panahon, kung siya na talaga, siya na yung the one. Tapos, bigla kong naalala ang kwento sa akin ng lolo ko na maswerte raw ako kung nakahanap ako ng mapapangasawa sa syudad na marunong mabuhay sa probinsya. Sa akin naman, Boss RC, kung sakaling ibigay ni Lord, sige, okay lang. Pero ang gusto ko, yung pangmatagalan na. Hindi naman hinahanap ang pag-ibig eh. Kusang dumarating yan sa tamang panahon. Masaya ako na masaya ang pamilya ko at natutulungan ko sila. Pati na rin ang mga kapatid ko. Ngayon kami ay unti-unti nang nakakaahon. Tuloy-tuloy lang ang pangarap ko sa aking pamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisikap. Kaya naman, hanggat nakatayo at nandito ako sa aking pinapasukang hardware store, ay mananitili akong maging tapat sa kanila. Mas pagbubutihan ko pa ang aking pagtatrabaho dahil sa panahon ngayon, sobrang hirap makahanap ng ganong klaseng trabaho at amo na mababait. Kaya sinasamantala ko ang pagkakataon na meron ako ngayon. Kasi hindi mo na pwedeng maibabalik pa ang kahapon. Kaya tumatak sa isipan ko na mas uunahin ko ang pangangailangan ng aking pamilya at mga kapatid. Gusto ko talagang masigurado ang mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Ganon ko sila kamahal, Boss RC. Kaya okay lang talaga sa akin kahit walang love life.
Kasi ang love ko ay ang sarili ko at ang life ko naman ay ang pamilya ko. Isa pang pinasasalamatan ko ay ang Republic Cement sa aking pagkapanalo sa Matiraang Matitibay Game Show. Boss RC, napakaswerte ko talaga at napili ako. Nag-message sa akin si Kuya Butch na isa ako sa napiling maglalaro sa gabi na yun. Kaya mag-ready na raw ako ng mga joke ko para sa have o walay. Kaso lang, hindi ko agad yun nabasa. Kaya buti na lang at tinawagan agad ako ni Kuya Butch dahil live na nga ng mga sandali na yun. Tapos sa pagkakatanda ko pa, ay nanghiram ako ng ibang cellphone. Dahil ang cellphone ko ay walang Google Chrome na dapat meron para makapasok ako sa live stream. Buti na lang at pinahiram ako ng katrabaho ko ng cellphone niya. At ako ang pangatlong contestant na maglalaro. Kaya kahit papaano ay nakapag-prepare pa ako. Rika, nabilang mo ba? Yes po. Ilang beses sila nag-react sa mga jokes mo? 3 times po! 3 times ba? Kasi 3 times! every reaction ng ating host ay mananalo ka ng 1,000 pesos. No? Siguro Sana babalatuan mo kung sinong nagturo sa'yo ng mga jokes mo, ha? Para pili ko, makatrabaho mo nagturo sa'yo. Manglilibre po. Mag-Jollibee. Ang mga host natin ay nag-react ng nakikinig din yung aso, nakikiisoso yung aso eh. Ang mga host natin ay nag-react ng 9 times 9,000 pesos. Congratulations! Thank you po! Salamat! Pesos, Rika! 9,000 Thank you pesos. po. Congratulations! Salamat po ng marami. Salamat po sa buong Republic Cement. Di Sa inyo kinaya, pong Mr. lahat. Dennis. Nawala po si Sir Kaya Dennis. nga nawala si Sir Dennis. Ano, Rika, kala sino ko si gusto mong Rika. pasalamatan? Ay, nawala na rin siya. Wala na si Rika. Anong nangyari? Nawala din si Wala yung Rika. dalawa. Miss Pat, wag ka mawawala. Wag mo akong iwan, ha? Sir Anong Dennis. nangyayari? Baka... Ay, Sir Dennis! I'm back. Akala ko iniwan mo na kami. Ayan si Rika. Alam ko na kung anong ginawa ni Sir Dennis. Uminom ka ba ng Giant Abs, Sir Dennis? Oo. So, sakit na yung tiyan ko. Ayan na, bumabalik ba si Rika? Mukhang tinatry ni Rikang bumalik, ha? Rika? Nandiyan ka pa ba, Rika? Oy, Rika, ano na? Uminom ka ba ng Giant Abs? Napo. Congratulations! Ano Salamat nangyari sa'yo, po. Rika? Nawala po bigla Rika, yung sino ano ko. gusto mong pasalamatan or batiin? Sa mga kasamahan ko po sa buong EYG General Merchandise. Hi po sa inyo. Shout out mga guys. Rika. Andito na ako. Tapos maraming Sino salamat gusto po mong kay Sir, batiin or pasalamatan? sa inyo po Miss Icy, Miss Pat, Sir Dennis, Sir RC. Salamat po sa buong Republic Cement. Bayang Matibay. Maraming salamat po. Malaking tulong po yung perang napalinunan ko. Maraming salamat po. Yay! Congrats, Rika! Thank you po. Thank you so much. Thanks Salamat for joining, po. Rika. Salamat. Salamat! Thank you. At ayun na nga, hindi ko man napatawa o napangiti si Boss RC kasi nga masungit, joke, nanalo pa rin ako ng 9,000 na siya rin naman na pinadala ko sa aking tatay at nanay. Ginamit nila yung pera para sa pambili ng pampataba ng lupa at mga kemikal na gagamitin sa pananim. Sakto naman kakatapos lang ng anihan. Yung iba naman ay pinanglibre ko sa aking mga katrabaho. Pinang Jollibee ko.
Sila rin kasi ang tumulong sa jokes ko sa Have o Wale. Tapos, bumili rin ako ng sa akin bilang remembrance ko sa aking pagkapanalo sa Matiraang Matitibay game show. Hindi ko malilimutan na isa ako sa naging bahagi ng Republic Cement sa kanilang game show. Kaya naman, sobrang salamat talaga. Mabuhay kayo, Republic Cement. Marahil ay dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Salamat sa oras at sa pakikinig. Yung mga walang love life dyan, makakahanap rin kayo ng tunay na kaligayahan. Lubos na gumagalang, Rika. Salamat, Rika, sa pagbabahagi ng iyong storya. Nakakatuwa at ramdam na ramdam namin kung gaano mo kamahal ang iyong mga magulang at iyong mga kapatid. Napakagaan ng loob mo. Punong-puno ng pagmamahal. Wish ko para sa iyo na ipagtagpo kayo ni Lee Min Ho. Who knows, diba? Why not? Maraming salamat din sa ating mga viewers, sa mga ka-Republic na nakinig ng kwento ni Rika. Kita-kits tayo ulit mga ka-Republic at ito ang Boss RC Stories. Pakinggan natin ang istorya mo. Ako po muli si Rika Lea Escabosa at nagpapasalamat po sa lahat na nakikinig ng aking istorya. Isa lang po ang natutunan ko sa lahat po ng pinagdaanan ko sa buhay. Yun po ay hindi po tayo iiwan ng Panginoon kahit anong bigat po ng problema na pinagdaanan natin. Kasi po hindi po tayo dadalhin ng Panginoon sa laban po na hindi tayo ipapanalo. At sa bumubuo po ng Republic Cement, sa Bayang Matibay, kay Boss RC, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo at nakasali po ako sa game. Laking tulong po yung napanalunan ko sa aking pamilya. Shoutout po sa mga kasamahan ko po sa EYZ General Merchandise Hardware po. Dito po sa Caloocan City at sa babait ko rin pong mga amo. Thank you po. Muli, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless po and to God be the glory.